Hello mga idol, what's up? At muling nagbabalik, this is DJ Arts, DJ na walang radyo. At shoutout ko lang muna dun sa likod, sa background ko, sa kaldero, ayan. At ayun mga idol, ngayon ay gagawa tayo ng isa na namang video. At ito ay para sa dun sa unang nakahula ng code o nakakita ng code na ginawa natin sa ating video. At nagawa niyo yung task na ating pinapagawa. Ito mga idol, gagawin natin. Let's go! 6 days ago mga idol ay nagpost ako sa aking Facebook page ng isang video. Sa video na yon ay naglagay ako ng code na magpa-pop up sa inyong screen. Kung sino man ang makakita nito ay i-screenshot, ay i-send sa ating FB page, silang i-share ang video. At kung sino man ang unang makagawa ng task na yon ay mayroong instant free charcoal portrait. Unang nakakompleto ng task na yon ay ito. Kaya congratulations para sa unang nakasungkit ng ating free charcoal portrait. Wala nang paligoy-ligoy pa, inilabas ko na ang aking mga gamit para sa unang free charcoal portrait. Oops, take 2. At ito mga idol ang aking lagayan ng charcoal na pinamana lang rin sa akin ng co-artist na si Philip Gain. At dito nga ay lalagyan natin siya ng refill ng charcoal powder. Electric eraser para sa pagpapalabas ng mga highlights. Ganito po siya gumagana. At syempre mga idol, hindi mawawala ang makeup brush or tinatawag namin na dry brush. Different types of pencils, graphite and charcoal, pencil extender para sa naghihingalo nating maiksi na lapis. At syempre kailangan rin natin ng vellum board at reference photo na ating paggagayahan. Kunting pag zoom in at zoom out at meron na tayong outline. Kailangan rin natin dito mga idol ng paper tape or drawing tape na ipanlalagay natin sa gilid para kahit anong paghagod natin ng brush ay hindi kakalat yung charcoal at magkakaroon siya ng border. Lalagyan lang natin ito mga idol dito sa baba, sa gilid, sa taas at sa kabila pang gilid. At handa na ang lahat kaya tara na, let's go! At ito na nga mga idol, dito tayo sa ating starting point sa mata. Since hindi siya visible dahil naka sunglasses siya ay sa sunglass tayo mag-umpisa. At dyan mga idol ay nag-umpisa na ako sa pag-rendering gamit ang HB graphite pencil. Gumagamit din ako dito ng mga dry brush bilang pang-apply sa ating charcoal powder para sa smooth yung pagkaka-apply niya. Tips lang mga idol kung kayo ay nagdo-drawing din at gumagawa rin kayo ng portrait at gumagamit din kayo ng brush at charcoal. Gaanan nyo lang muna sa unang paghagod nito para hindi masira ang inyong vellum board at hindi madumi tingnan yung mga charcoal na particles. At kung inyong mapapansin mga idol ay nagre-rendering muna ako o nagbe-base muna ako ng graphite pencil bago ko lapatan ng charcoal powder. Sa experience ko kasi mga idol, mas madali nating ma-achieve yung dark talaga na pagkakalapat ng charcoal powder dun sa mga dark parts o sa dark area na kailangan nating itim na itim. Paalala lang rin mga idol at hindi natin agad to ma-achieve sa isang paghagod lang ng brush o sa isang layer lang. Layer din siya mga idol hanggang sa ma-achieve natin yung desired na kulay o desired na pagkaitim na gusto nating ipalabas doon sa ating ginagawang portrait. Sa una mga idol ay mahirap din ang paggawa ng ganitong artwork lalo na't kailangan natin itong i-smudge at i-blend at syempre mga idol kailangan rin natin sundin yung tonal value doon sa reference ng kada portrait na ating ginagawa. Kaya ako ginagawang layer by layer mga idol ang paglalagay dito sa mga dark parts. Na-experience ko kasi noon na dinire ko agad na charcoal at wala nang ibang layer or hindi ako naglagay ng base. Ayos naman siya mga idol, dark naman siya kaya nga lang kambang yung pagkakakulay dahil meron pa rin mga parts or meron pa rin mga area na hindi talaga agad ganoon natatabunan. Pero depende pa rin sa inyo yan mga idol kung ano yung mga technique na inyong gagawin at susundin. Nasa sa inyo pa rin yan. Medyo matagal-tagal na nga rin po pala mga idol nang huli akong nagamit ng charcoal para sa paggawa ng portrait. Since gusto ko mag-explore ng iba pang art style ng iba't ibang medium. Sa ganitong paraan mga idol kahit hindi na ako nakakagawa ay napapractice ko pa rin to sa paggawa ng mga free artwork. Ayoko kasi matingga lang sa isang medium lang kung pwede ko namang pag-aralan ang lahat. Huwag tayo matakot mga idol mag-explore. Huwag tayo mag-stick sa kung ano lang yung nakasanayan natin para makita natin yung ating full potential kung ano pa ba yung ating maibubuga o ano pa ba yung ating kayang bigay. Pero katulad nga po pala ng palagi kong sinasabi mga idol, hindi rin naman po expert sa kahit anuman pong medium o kahit anumang estilo pagdating dito sa visual arts pero sisikapin ko pa rin makapagbahagi sa inyo ng kaalaman tungkol dito sa paggawa ng ganitong mga artworks base lamang sa aking experience at base sa aking mga nalalaman. At dito mga idol ay utay-utay nang na-identify natin kung sino itong ating ginagawa. Nagkakaroon na siya ng itsura basta trust lang sa process. Maliban nga po pala mga idol sa paggawa ko ng mga free art ay ako pa rin po hanggang ngayon ay tumatanggap rin ng mga commission artwork ng iba't ibang medium sa oil painting, charcoal painting o charcoal portrait tulad nitong nasa video, colored pencil
at oil painting. Sana ay suportahan nyo pa rin po ako hanggang sa aking pagyaman. Brush ko nga po pala ginagawa itong charcoal portrait na ito mga idol. Gusto ko na rin po siya matapos dahil gusto ko pa makagawa pa po na mas marami pang mga artworks at marami pang mga free art na ipamamahagi sa inyo. Pero kahit ganun ay sinisikap ko pa rin na maging maganda at maayos yung kinalabasan, na kahit free yung ginagawa natin ay nandun pa rin yung quality ng ating gawa. Ganitong paraan mga idol at tayo ay nasa win-win situation dahil gusto ko nga ibahagi sa marami pa, sa mga tao nagtitiwala sa akin, sa mga tao na sumusuporta sa aking kakayanan. Gusto ko pang i-extend rin ito sa inyo dahil ang lugi at walang talo dito sa ginagawa ko dahil unang-una gusto ko itong ginagawa ko at masaya ako dito. At pangalawa, masaya ako na merong maging masaya rin sa mga ginagawa ko. At since pare-pareho na tayong masaya, ay magpa-commission na kayo sa akin mga idol. At yung maka-commission natin yung mga idol ay kung ano man yung malikom o gaano makalaking halaga yung ating malikom ay gagamitin natin sa mga susunod na natin mga project na gagawin. Tapos ko gamitan ng kneaded eraser o yung eraser na parang clay. Sunod ko naman mga idol ginamit yung pencil eraser o yung pambura na parang lapis para mas ma-highlight o mas lumitaw yung mga details na ating nilagay sa sombrero. Dito naman mga idol ay dry brush lang ginamit ko para sa paggawa ng damit. Kunting lapat lang ng charcoal at kunting pahid lang dahil white naman yung kanyang damit. At yun mga idol, nakita nyo na rin yung iba pang mga gamit sa mga materials o sa mga art materials na ginagamit natin dito. Sana balang araw dito sa mga ilan sa mga nanonood sa atin ay ma-inspired sa ating mga ginagawang obra, sa ating mga ginagawang artwork at balang araw ay nasa linya na rin namin at kasamahan na rin namin na gumagawa ng mga ganitong mga bagay. At halos patapos na rin pala mga idol itong ating ginagawa at lalagyan na lang natin ito ng perma. Kung inyong mapapansin medyo faded na rin kahit yung mismong talab ng ballpen, talab ng ating ballpoint pen para sa paglagay ng initials. Ilan ito mga idol ay ang tama ng liwanag dun sa lens sa ating camera kaya nagiging parang faded na siya. At yun mga idol ay challenge rin pala sa aming mga traditional artist sa pagkuha ng mga sa final output ng aming artwork dahil lang sa pagtama ng liwanag. At ang the most satisfying moment dito mga idol ay itong pagtatanggal nitong mga tape. Hindi kasi dito maiwasan na hindi mapunit yung papel. Tapos konting-konti na lang ay makikita natin yung ating pinaka-final output. Kapag itong velum board nito mga idol ay pinaikot natin ng ganito, ilalabas ito. Siyempre naman mga idol, wag natin kakalimutan na lagyan ito ng top coat para kahit anumang pagsagi natin o makuskus yung ating daliri doon sa ating obra ay hindi siya magagasgas or hindi matatanggal yung charcoal. Sunod nga po pala dito mga idol ay pag-customize ulit ng ating design sa frame. Madami-dami pa rin naman yung natira sa aking gold na tape ay gagamitin na rin natin dito. Dagdag design pa rin yun para mas malalong maganda yung kinalabasan ng ating gawa. Dito nga mga idol ay papunta na ako sa labasan para ibigay na sa ating blessed na winner. At tingnan natin yung kanyang reaction dahil hindi niya alam mga idol na ginawa ko na rin pala yung portrait. Ang alam niya lang itong leaf art na una niyang napanalunan dito sa ating page. At yun, satisfied at nagustuhan ni Sir yung ating ginawa. Kaya grinab niya na rin opportunity para makapasok sa ating mini and humble art studio. At hanggang dito na lang, maraming salamat mga idol sa inyong panonood. At yun mga idol, balik tayo dito sa ating background na kaldero. At maraming salamat nga po pala sa inyong suporta. At kung nakarating kayo hanggang dito sa dulo ng video na to, maraming salamat. At kung wala man po kayo nakitang code, yun ay dahil wala tayong nilagay. Dahil sa susunod po nating video na i-upload ay doon po tayo maglalagay ulit ng code para sa another free artwork ulit. At kung anong klaseng artwork man yun o anong klaseng art style man yun ay doon natin i-announce. Dahil ngayon mga idol ay meron pa akong 5 pang gagawin muna na free art na nanalo naman doon sa ating pag-live. Basta kada videos na i-upload natin ay meron tayong mga announcement kaya antabay lang po. Maraming salamat sa inyo pong suporta. Maraming salamat.